Hi, grade 10. So we're going to discuss measures of position of group data. So last time, we discussed particularly yung decile, percentile, and quartile of ungroup data. So ungroup data, bakit ang group? Dahil nga ito yung mga raw scores, examples sa mga quizzes o yung mga test ninyo, yung mga raw scores nyo doon, kapag yan ay nasa 20 lang, yung mga nakalap mong data, pwedeng ungroup data pa sila. But if that is more than 30, let's say kung nasa 30 na yan, 40, 36, kailangan na nating i-group yung data natin. So pag sinabi natin group data, ito yung ilalagay natin yung mga raw scores into classes. Okay? Kung gagawa ka lang ng class. Parang sa inyo, in grade 10, you are more than 200 or more than 200 students meron ang grade 10 sa BVRHS. So, kung isang klase lang yun, medyo mahihirapan tayo sa pagtuturo. Okay? At hindi rin yun kakayanin ng classroom natin. So, kaya kailangan namin kayong i-group into classes. Okay? Kaya nga nagkaroon ng Alcaraz, Banata, Comisa, and so on and so forth. Okay? So, ganun din sa mga numbers. So, we need to group din kapag yan ay lampas na sa 30. Okay? So, ito yung formula natin for the decile, for group data. So, decile muna tayo. Halos same lang naman ang mga, yung procedure on how to solve ng ang measures of position ng group data. Mag-iiba lang yan, depende kung ano hinahanap mo, kung decile yan, percentile yan, or quartile. Okay, so ngayon, discuss muna natin yung decile for group data. So we have here D sub K is equal to LB sub DK plus K times N divided by 10, kasi nga decile, minus CF, that means cumulative frequency, over F times F sub dk. Okay? And then multiply natin to sa interval I. So explain lang natin yung mga ginamit natin sa formula. So pag sinabi nating LBDK, that means lower boundary. Okay? So LB, that means stands for lower boundary of the decile class. So dito, syempre, hindi mo mahanap yung lower boundary unless hindi mo muna i-solve yung decile. Kaya pwede naman mauna ka naman ng lower boundary. Pero syempre, hindi lahat doon. Alin sa mga yon ang lower boundary ng decile class mo. Okay? So mamaya ipapakita natin yon. And then we have K times N. Ayusin lang natin to. This is K times N divided by 10, that is the position of the decile class. So, once na nakuha nyo na yung position ng decile class mo, or nahanap mo na yung decile class mo, makukuha mo na yung ibang answer for this. Okay? Yung mga value. Next, we also have the CFB, or what we call the cumulative frequency before. Kaya nga CFB, cumulative frequency before. Okay? Before the decile class, of course. So, kailangan pa rin mahanap yung decile class dyan. Then we have FDK, that is the frequency of the decile class. F stands for frequency. And then we have I. Ang I natin, that's the size of the class interval. Now let's solve this given frequency distribution table about the ages of 36 COVID-19 survivors in Maalaga Hospital, August 2020. So we're going to find here the second decile. So ito yung frequency distribution na yan. Okay, so the first thing na gagawin natin is to solve the lower boundary. So pag lower boundary, so ito yung step number 1 natin. So isosolve lang natin yung lower boundary. So magsasubtract lang tayo ng 0.5 sa lower limit. Okay, so ang gagawin lang natin is to locate the lower limit. Pag sinabi natin lower limit, ma-identify natin yan dito sa mga classes natin. So, ito yung mga classes natin. Ito yung 6 to 14, 5 to 23, 24 to 32. So, ang tawag natin sa mga yan, classes. Ngayon, ang classes na yan, meron siyang dalawang part. The lower limit and the upper limit. So, para ma-solve natin itong lower boundary, kailangan natin ng lower limit.
So, alin sa dalawang ito ang lower limit? So, tandaan natin na ang lower limit ay itong group na to. Itong 6, 5, 24, 33, 42. So, we call that lower limit. Okay? So, ulitin ko, lower limit ang tawag dyan. So, subtract lang natin yan. So, magkakaroon tayo ng 6 minus 0.5. So, that is 5.5. 5 minus, this is 15 actually. 15 minus 0.5, that is 14.5. This is 23.5. This is 32.5. 41.5. 50.5. And 59.5. Iba-ibang way natin dito pag sinasolve natin ang decile, percentile, and the quartile of group data. Okay? So, ito lang yung gagawin lang natin. Sa akin, ito yung procedure. So, next step niyan is to have or identify the cumulative frequency of the distribution. So, pag sinabi natin cumulative frequency, i-connect natin yung bawat frequency. So, ang gagawin lang natin dito is we're going to add the frequency. So, syempre, saan tayo mag-umpisa dyan? Mag-start tayo sa may pinakamababang class. So, ang pinakamababang class natin is this one. This is the lowest class. So, identify nyo dyan yung frequency niya. So, ang frequency niya is 3. Right? So, mag-start ka dyan sa 3. Okay, lowest class, mag-start kayo sa lowest class. Identify nyo muna ang lowest class. Okay, minsan depende yan, ang lowest class, minsan nandito siya sa baba. No, parang baligtad naman siya noon. That is descending yung classes natin. Pero sa akin, this is ascending class. Okay? So, kunin nyo yung frequency niya, kaya nga cumulative frequency. So, ngayon, ang gagawin lang natin dyan, siya-add lang natin. So, mag-a-add lang tayo niyan. So, pa-plus-plus nyo lang yan, no? So, yung 3 plus 5, that is 8. Okay, so mag-a-add ka lang ng 5. Lagay lang natin doon. Then, plus 20, that is 28. Ayan, ha? So, 28 niyan, magpa-plus ka ng 2, that is 30. Palagay na lang natin dito sa left side para hindi tayo, ayan, plus 5 plus 20 plus 2, then plus 3, 33 plus 2, 35. Then plus 1, that is 36. So, dapat ang makuha natin dyan is yung n natin. So, dapat yung last is ito ang makuha natin. Kapag yan, hindi yan nag-equal, that means may mali sa pag-a-add mo or pwedeng kulang yung pag-a-add mo or pwedeng sobra naman yung pag-a-add mo. So, kailangan equal lang sila. Okay? So, next step niyan, step number 3. Siyempre, ang step number 3 niyan natin is step 3 is to locate the decile. So, kailangan nating hanapin, locate natin ang decile class. Locate the decile class. The decile 2 class. Para ma-locate natin yan, ang formula na gagamitin natin is ito. So, we have K times N or the decile class. Lagay muna natin para hindi kayo malito. We have K times N over 10. So, K natin is, di ba, decile 2 ang hinahanap, kaya magiging 2 yan, times N, that is 36, ito yon, N natin, divide by 10. So, this is 72 divided by 10 is equal to 7.8.
So, 7.2. Hanapin yan natin ng 7.2. Okay? So, erase ko na lang to, ha? So, hanapin natin, locate natin ang decile 2 class. So, malolocate lang natin yan. Ang decile 2 class, tignan nyo lang, is ang cumulative frequency. Okay? So, tignan nyo lang yung cumulative frequency. Explain lang natin ang ito, ha? Ito niyan, yan, kaya 3 yan. Ibig sabihin yung mga scores mo dyan, o yung mga frequency mo, 0 to 3. Hanggang 3 lang siya nun. Next, pagdating mo dito, di ba hanggang 3 lang to? So, 3 point something hanggang 8 na to. Then, 8 point something hanggang 28. So, yun yung parang range ng scores mo. Okay? So, yung 7.2 niyan is located siya banda dito. Kasi di ba itong part na to, this is 3 point something hanggang 8. 7.2 doon siya nagpo-fall. So, ibig sabihin niyan, ang magiging decile 2 class natin is this one. So, ano ang decile 2 class natin? Located siya dito sa 15 to 23. So, ibig sabihin, ito yung decile 2 class. Nandyan siya. Nandyan yung magiging sagot natin. Okay? This is your decile 2 class. Diyan mag-fall yung decile na makukuha mo. Yung decile 2 class natin. Ngayon, in that decile 2 class, mahanap mo na yung mga kailangan mo dito sa formula. Okay? So, ngayon, try natin, ha? So, yung mga given natin yan, so, hanapin natin. Ang formula natin is LBDK. So, lower boundary ng decile class. Di ba ito yung decile class yung naka-blue? So, ito niyan yung lower boundary ng decile class mo. Okay, so 14.5. So, LBDK is 13.5. So, next nang kailangan natin is yung yung CFB, cumulative frequency below. So, ibig sabihin, cumulative frequency below, bago yung decile class mo. Eh, di ba, ito yon bago yung decile class mo. Right? Kasi ito yung decile class mo. This is your decile class. So, yung before sa kanya is ito, right? So, anong cumulative frequency nito? Yung 6 to 14, that is 3. So, ang cumulative frequency below is 3. Next, frequency, ito niyan, of the decile 2 class. Frequency ng decile class mo is 5. Next is we have the interval. Ang interval, para makuha mo yung interval, ito lang ang kailangan mo dyan. Yung sa lower limit. Minus mo lang yung dalawang yan. Kunyari ito, 6 and 15. So, 6 and 15. So, mauna yung 15 minus 6 mo lang yan. So, the answer here is 9. Okay? So, yun na yung mga kailangan natin para ma-solve natin yung decile natin. Decile 2. So, ngayon yan, step number 4. Step 4. Solve na natin decile 2. Yan, ha. Ang formula natin is decile 2 is equal to LB DK or D2. Kasi ganun na yung formula natin. K times N over 10 minus CFB, the cumulative frequency over the frequency of the decile class multiplied by the interval. So, ngayon, tignan nyo lang yung mga nakuha natin sa given. That is LB 13.5 plus yung KN, K times N divided by 10, yung sa step number 3 yan. Yun yung 7.2. Minus the cumulative frequency
3, ito yon, over F, frequency, that's 5, times I, this is 9. So, syempre, start muna kayo dun sa loob ng parenthesis. Okay, so 7.2 minus 3. Pag nakuha nyo is fraction, shift nyo lang yan. And then equals lang. So that's 4.2 divided by 5 times 9. Doon pa rin tayo sa mismong loob ng parenthesis. So 4.2 divided by 5. Basta shift lang yan and then equals 0.84. Litan lang natin to times 9. Okay? So, syempre, ang unahin muna natin dyan is not 13.5 plus 0.84. Multiplication pa rin tayo. Kasi PEMDAS rule. Okay? So, times lang natin yan 0.84 times 9. Shift equals. So, decile 2 is equal to 13.5 plus 7.56. So, next nyan is add na natin yan. Laging last yung pag-add. So, 13.5 plus 7.56. Yan. 21.06. So, yun na yung decile natin. So, tingnan natin. Yung class natin kanina, yung decile 2 class natin is, that is, ito yun, 15 to 23. Tama? Yan, 15 hanggang 23. Yan yung decile 2 class natin. Yung nakuha natin sagot is 21.06, which is pasok pa rin siya dun sa 15 to 23. Right? So, kailangan ganun siya. No, basta't hindi siya lumalayo dun sa mismong class mo. Okay? So, that's it for the decile.